So talakayin naman natin ng mga sinabi ni Jesus sa krus. At magagamit natin dito ang mga sinulat ni St. Ignatius de Loyola sa kanyang spiritual exercise. So una, nagsabi siya ng 7 wika mula sa krus. Ama, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Ito ay isang pagdadasal sa mga nagpako sa kanya, lalong-lalo na para sa atin. May mga nagsasabi at sinasabi nila na kabilang na mga church fathers o yung mga ama ng simbahan na nang si Kristo ay mapako sa krus, nakikita niya tayo at ang ating mga kasalanang nagagawa sa Kanya. Kaya nga ang ating mga kasalanan ay isa sa mga dahilan ng Kanyang pagpapako sa krus. Pangalawa, sinabi niya, sa araw na ito, makakasama kita sa paraiso. Ito ay nagpapatawad sa magnanakaw. Sa verse 25 to 27, sinabi, babae, iyan ang iyong anak. Anak, yan ang iyong ina, na paghahabilin ni Jesus sa kanyang ina kay Juan. At sinabi ito ni Jesus na ito ay isa pa din sa pagpapatunay na nanatiling birhen si Maria. Sinasabi ng ibang mga tao kasi na dapat tayong hindi maniwala sa perpetual virginity ni Virgin Mary o ang pananatiling pagiging birhen ni Maria kahit na pagkatapos ng pagkasilang ni Kristo. So, nagkakaroon pa daw ng ibang anak si Maria, sabi ng ibang mga tao, lalo na yung mga protestante. Kung totoo ito, bakit kaya ihahabilin ni Jesus ang kanyang ina sa kanyang alagad? At nasabi ni Dr. Scott Hahn na ang paghahabilin na ito ay illegal kung sakaling may kapatid na iba, si Kristo, kay Maria. Ang isa pa sa sinabi ni Kristo nang siya ay nasa krus, sinabi ni Jesus na nauuhaw ako. At binigyan siya ng sukang maiinom. Ang isa pa ay ang, Ama, bakit mo ako pinabayaan? Ang pang-anim, natapos na. At ang pagsasabi niya na, Ama, sa iyong mga kamay, inahahabilin ko ang aking kaluluwa. Sa pangalawang punto ng pagninilay sa pangyayaring ito, nasabi sa ibang ebanghelyo ang pagdilim ng araw, ang pagkabiyak ng mga bato, at ang pagbubukas ng mga libingan, at ang pagkapunit ng kurtina sa templo mula taas pababa. Pangatlo, pagnilayan natin ang pagkutya ng mga tao. Sinabi kay Jesus, ikaw nasisira ng templo, bumaba ka sa krus. Ang pagpunit ng kanyang damit, ang pagtusok sa kanyang tagiliran, at ang pag-agos ng dugo at tubig mula sa kanya. Excuse me. Sinabi ni Father John Corapi na no cross, no glory. Dahil di tayo mga masochist na naliligayahan mismo dahil sa mga paghihirap na nararanasan natin. Sabi nga ni Dr. Scott Hahn na tayo nga ay dapat pang tawaging mga oportunista dahil sa konting oras na ating ilalagi dito sa mundo ay napakalaking benepisyo ang maidudulot nito sa atin.